Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Umuugong ang iba't ibang pangalan ng posibleng katuwang ni Vice President Sara Duterte matapos nitong ihayag ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kasunod ng deklarasyon ni VP Sara, agad lumutang ang mga pangalan na maaring maging katandem niya kabilang Sara Aimee o Sara Leni para naman kay Attorney Jimmy Bondoc, kilalang Duterte ally. Mas mainam na si Senator Padilla ang maging katandem ni Vice President Sara. Ang sagot naman ng senador, Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. una na ring sinabi ni Senator Padilla na mas magandang magkaroon ng girl power sa susunod na halalan tulad ng Sara Aimee. Ipinunto rin niya na gustong-gusto niyang makatandem ni Vice President Sara Duterte sina Senator Alan Cayetano, Senator Bongo o si Senator Bato de la Rosa. Ngunit sakaling magkaroon ng panawagan mula sa taong bayan para sa Duterte-Padilla tandem ay bukas ang senador sa posibilidad. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam niyan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Giit pa ng senador, wala siya sa kanyang kasalukuyang posisyon kung hindi dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpatakbo sa kanya sa Senado. Matagal na rin siyang handa sakaling tumakbo sa mas mataas na posisyon sa mga susunod na halalan. Para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. Ayon pa kay Senator Padilla, ayos lamang kung iba ang magiging katambal ni Vice President Sara sa 2028. Mas gugustuhin pa raw niyang maging campaign manager nito sa 2028. Will you go as far as being campaign manager, sir? Yun naman lagi ang papel ko. Ako'y talagang 100% na tutulong. Kumpiyansa naman ang senador sa kakayahan ni Vice President Sara na ipagpatuloy ang mga nasimulan ng kanyang aba. Sa tanong naman kung makabubuti ba kung si VP Sara ang mauupo bilang leader sa 2028. Definitely, wag naman tayong maging unfair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Di lalo na siguro yung mga Duterte na nagkaroon ng 96% na sa survey, di ba? Na trust and approval rating. Giit pa ng senador, kailanman ay hindi nanlamig ang suporta ng mga Pilipino sa pamilyang Duterte. Kung kaya't naniniwala siyang kayang-kaya ni Vice President Sara Duterte ang manalo at magdala ng maayos na pamumuhay para sa mga Pilipino mula sa isang tapat na leader. Napisaan ko na agad din sa VP Sara po, because I know you want Sir Sara Aimee. Sabi niyo nga, Sir, girl power for 2028. But there are other supporters po who are pushing for not Sara Aimee but Sara Robin. Kasi kayo daw po ay isang malakas na advocate even in difficult issues daw po. Ang nagsabi po nito ay si Attorney Jimmy Bondoc na Duterte supporter po. Are you open, sir, in case may clamor for Duterte-Padilla tandem po? Sino naman wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayoko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan,
Siyempre, uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos. Pangalawa ay si Senator Alan Cayetano. Susunod ay si Senator Bongo. Ang susunod dyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba, para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang Bisaya, mga ganyan. Yun ang mga ideal ni ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir? Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Sir, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago, yun talaga. And sir, isa pa, in case lang po maiba kung sakaling iba ang maging katandem ni VP Sara, ano pong nakikita ninyong magiging role nyo sa 2028 elections? Will you be actively campaigning for VP Sara? Kayo po ba yung magiging campaign manager? Do you see yourself that active, sir, for campaigning po? Oo. Buong pamilya ko naman, nag-umpisa naman yan. Duterte talaga. Sabi nga nangampanya talaga kay Digong nang wala kaming hiningin kahit ano. Katunayan, kami pa gumastos. At ako'y naniniwala talaga kay Inday Sara at kung sino man ang pipiliin ni Digong na maging Vice President niya. Ako'y talagang 100% na tutulong. Will you go as far as being campaign manager, sir? Yun naman lagi ang papel ko. Talaga, sir. Opo. Oo, yun naman lagi ang papel. Ito lang medyo huling senatorial election, medyo malungkot lang. Siyempre, kasi wala si Digong. So, pag kay VP Sara, sir, willing kayo na talagang kayo ang mag-stand as campaign manager po niya? In case hindi kayo yung maging katandem, ha? Oo. Ako ay 100. Alam naman ni Inday yan. Ngayon pa lang, nakikita na ni Inday yan. Nakikita na ng ating Vice President yan. Kahit saan siya magpunta, nandun ako. Nandun kami. Hindi ko siya iniiwan. So, ngayon pa, nalalaban siya. Siguro naman, 1+1, di ba? Inaanak. Ngayon pa, na lahat ng kahilingan namin at dasal ay magiging katotohanan na. Dahil yun naman ang gusto namin, kumandidato siya.
Sir, medyo magta-touch ako sa medyo sensitive na matter. Kasi sir, syempre may mga nagsasabi, tapos na tayo sa Duterte ng 6 years, o tas Duterte na naman ba ulit another 6 years? Sir, will that be good for the country na another Duterte just in case manalo po si VP Sara? Definitely. Definitely. Wag naman tayong maging unfair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Di lalo na siguro yung mga Duterte na nagkaroon ng 96% na sa survey, di ba? Na trust and approval rating. Yan ang siguro naman. Hindi natin dapat ipagdamot yan sa mga Duterte. At nakita naman natin ng Davao, ang Davao City hanggang ngayon ay namamayagpag. At alam mo, ang Davao City, walang utang yan. Siguro, lagi nilang tinatanong, ano bang kakayahan ni BP Inday Sara? Nung naging mayor yan, walang iniwan na utang yan sa Davao. At nakita natin hanggang ngayon, progresibo ang Davao. Siguro doon natin titingnan. So, sir, walang masama kung umulit tayo ng Duterte for another 6 years, sir? Aba, sa totoo lang, kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Amy. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong.